Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayan Muna. Ang isyung ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at sa iba't ibang social media platforms. Senadora Amy lumuhod at nagmakaawa sa harapan ni Vice Presidente Inday Sara Duterte dahil sa kanyang ginawang pagtatraidor at pagtataksil dito sa mga Duterte. Dito nga makikita natin si Senadora Amy na tila ba nagmamakaawa at nagpapakumbaba. Ewan natin kung totoo ito. Ngunit makikita sa kanyang mapupungay na mata na itong si Senadora Amy ay sincere nga sa kanyang paghingi ng tawad dito sa harapan ni VP Sara. Upang mapatawad siya ni VP Sara ay ibinulgar din ni Senator Amy ang sekreto nitong mga general na si Marbil at si Torre kung ano nga ba ang mga katiwalian o sino nga ba talaga ang may ulo sa kanilang ginagawang katiwalian o sino ang nag-uutos sa kanila sa may itaas. Itinuro naman ni Amy ng kanilang boss o ang boss nitong si General Marbil at General Torre na ito lalong-lalo na ang pag-raid nila o ang pag-raid ni Torre Diwata sa KOJC sa simbahan ni Pastor Kibuloy ay ang itinuturo nilang salarin ay itong si Senadora Riza Hontivirus at ang unang ginang na si Ismags. Dito nga natin makikita na ito mga katiwalian ng bansang ito ay tila ba talaga umiinit na at gustong-gustong angkinin ang kayamanan ni Kibuloy. Para nga sa buong detalye ay panoorin na lamang or panoorin ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-like at i-share ang ating mga videos. Maraming salamat po mga kabayan. Nitong si Senator Amy Marcos na sumuko na lang itong si Pastor Apollo Kibuloy. Marami ho sa ating mga kababayan doon sa ating huling video ang talaga namang naglabas ng sama ng loob dito sa ali na to dahil talagang ang KOJC, lalo na itong si Pastor Kibuloy, sinuportahan itong ali na to sa lahat ng mga endeavor niya, ika nga, no? Sa politika at sa napakarami pang bagay. Kaya yung mga miyembro ng KOJC na galit dito kay Amy Marcos, hindi ho natin masisi ngayong mga panahon na 'to. Huwag na natin patagalin 'to. Ay nga pala mga kababayan, nagsalita na rin ho itong si Ping Lacson. Akala ko pa naman sir babanat ka na. Akala ko pa naman sir kukundinahin mo na yung mga kabalintunahan nitong PNP na 'to. Tinuruan pa ho niya ang PNP. Ito ho ang banat nitong si Ping Lacson. As a former law enforcer, it is beyond my comprehension why the PNP keeps announcing to the public the progress of their search for Kibuloy, human or signal intelligence, and even the technical capability of their equipment should be kept themselves. Imbis na, ang tanong nga dito, sir, simple lang naman ho ang tanong namin dito na kailangan yung masagot. Tama pa ho ba ang ginagawa ng mga dati yung tauhan dyan sa PNP? Naabutan niya ba itong mga unggoy na to ngayon dyan sa PNP? Kung hindi man niya naabutan, tama ho ba ang ginagawa nitong Chief PNP, nitong si Marbil at nitong si Torre dyan sa KOJC compound? Nagtatanong lang naman tayo. Sana naman yun ho ang sagutin nitong si Ping Lacson. Kasi hindi lang, kumbaga, ina-amplify lang ho natin yung tanong ng taong bayan dito. Kasi dati ho kayo, maingay ho kayo sa social media, marami hong sumusunod sa mga post nyo, marami hong nagbabasa sa mga post nyo, dati ho kayong senador, at ngayon, itong matindi dyan. At ngayon, gusto nyo ho ulit bumalik sa Senado. No, ito ho siya, ito ho siya. Kasama ho siya
senatorial slate ng administrasyon ni Marcos Jr. At syempre, hindi naman mawawala yan itong si Amy Marcos, di ba? Maraming sumusunod sa inyo. Ang tanong ng sambayan ng Pilipino dito kay Lacson, dati kayong nasa law enforcement, dati kayong chief PNP, senador, nasa tama pa ho ba yung ginagawang pang-aabuso nitong PNP dyan sa mga KOJC member sa loob ng KOJC compound? Yun ho, sagutin nyo. Ito na ho mga kababayan, pag-usapan ho natin itong pag-amin itong si Amy Marcos, kaugnay dyan sa naging proseso ng panluloko nila sa mga Duterte. May proseso ho kasi yan eh. Una, tinanong nila kung tatakbo, nung hindi tatakbo. Okay, bangag, mag-file ka na. Pagkatapos mo nag-file, sigurado di ka uubra kay Lenny, punta tayo sa Davao, bulahin natin itong si Sara. Siya Ito, at kasusuntok lang niya nung nag-serve ng summon sa mga patawa-tawa ko, informal lalong settlers sa nakakatawa, ikaw lang Davao. matatawa sa Nasuntok pa niya, Ilocano pa nga yun eh. Kaya tawa nga kami ng Ano tawa. sabi mo sa kanya? Sabi ko, hala, kawawa ka naman, ikaw naman ang bugbog sarado ngayon. Sabi niya, oo nga. Pero, nagulat ako, ang ganda eh. At ang bata-bata pa niya noon. Nagtatago siya halos eh. Kasi, yun nga, inuupakan siya sa ginawa niya. So, from that time, tuloy-tuloy na yon hanggang naging Vice President. Yes, that's right. Mula noon. Tapos, yun din, malaki rin utang na loob ko. Kasi napadali yung aming kampanya dahil binibitbit kami sa lahat ng sulok siya nag-o-order. grabe naman. Binibit-bit kayo nitong si Vice President Sara Duterte sa lahat ng sulok. Organized, siya nagpapatawag ng tao, siya ang namumuno, ayun. Tapos may mga limit pa yung diskurso kasi yung ibang kandidato, ang haba-haba magsalumpa. Grabe naman pala itong si VP Sara, no? Talagang kinarga niya kayo. Noong panahon na kailangan niyo yung mga Duterte. Nakikita nyo, hindi nanggagaling sa ano natin yan, ha? Hindi nanggagaling sa mga salita natin yan. Pinapakinggan lang ho natin itong si Amy Marcos. Ang, kumbaga, pinuno ng mga manggagamit. Walang iba kung hindi yung si Amy Marcos. Pakinggan lang ho natin kung anong mga sasabihin nitong ali na to. Favorite ako kasi ang bilis ko magtalumpati, ang bilis ko magsalita. 5 minutes, go! 5 minutes lang yan. May Yan. limit yan eh. Mga may manggagamit to. limit, tama. Kasi Meron pang itong si Marcos Jr., meron pa hong nalalaman na paakbay-akbay kay BP Sara, no? Manggagamit nga. kami namin kaya, Kaya ko rin ini-interview po ating mga siyempre kilalang mga lawmakers kasi minsan ang daming fake news sa politika. tama. Laging sabi nito, ito nagsabi, ito nang hindi mo na alam ano tunay o hindi. Tapos kung titingnan lang nila yung thumbnail, sinabi daw niyan ganun. Wala naman. Totoo. Kaya nga. Kaya pakinggan natin itong pinuno ng mga manggagamit. Huwag na ho tayo thumbnail. Pakinggan ho natin ng direkta itong ali na to. Tama nga na may nag-i-interview kahit alam naman ho natin kargado yung interview na yan. Pakinggan pa rin ho natin. Diretso. Maganda, diretso na lang kung ano. Yes, thank you correct. very much, Dr. Will. Magkapatid na manggagamit. Kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of that? yeah, at that time, hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday parang noong naalala ko 2021. Ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi Malinaw Malinaw ho. Gusto lang ni Bangag maging Vice President. Yun lang ho talaga pangarap niya. Malinaw, nanggagaling ko sa bunganga nitong si Amy. Bibig na lang. Nanggagaling sa bibig nitong si Amy, hindi ho sa atin. Pinapakinggan ho natin tong ale. Tuloy. si Bongbong sa talo sa 2016 Piliin bilang president. bilang Vice. Para mag-tandem sila. Malinaw yan, interviewer. Baka i-flip mo na naman eh. Tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat, kasi ang lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya, lahat nangungulelat, 14, 13, ang layo niya talaga sa lahat. Mga Huwag ganon. May 20, mga April. Kumbaga, meron kayong blueprint kung paano lolokohin itong mga Duterte, no? Kayong mga politiko, kung malakas man kayo sa mga distrito nyo,
kung sakaling lumapit sa inyo 'tong mga magkapatid na 'to, ginagamit lang ho kayo ng mga 'yan. Nasa sa inyo na lang kung magpapagamit kayo kagaya kay VP Sara. 'Pag nagpagamit kayo, nakagawa kayo ng isang mali, naku po, yari kayo diyan sa pamilya na 'yan. Ang hirap po dito, iniisip natin kung anong nagawang mali ng mga Duterte. Wala ho tayong maisip. Maliban doon sa bino-voice out lang nila kung ano yung mga kapalpakan ng kapatid nitong si Amy Marcos. April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin. Talaga naman. Walk over yon kung tumakbo siya Kayo noon. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Yun. Baka sakali, mali naman yung pagka-frame ng ano mo. Baka sakali mabudol natin. Ayun na nga, nabudol nyo. Mambubudol kayo eh. Di ba? O, sinong nakiusap ngayon? Sinong nagmakaawa sa mga Duterte para suportahan sila? Di ba? Ganun lang ho yun. Kaya, para doon sa mga Talyanista at ensaymada na sinasabi nila, kahit wala si Sara, mananalo naman si Marcos. Kay Lenny nga, di manalo-nalo, tapos sasabihin nyo, mananalo si Marcos Jr. kahit wala si VP Sara. Nananaginip kayo. Loko-loko kayo ha. Ang dami Sige. pumunta sa Davao noon. Lahat Oo. nag-o-audition para maging Oo. vice. Tapos, Okay. yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na, dito na ako sa Davao. Walang gulo, ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan, magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Ikaw talaga namilit eh, no? Kaya lahat ng nararanasan ngayon ni VP Sara, kahit hindi ka man sisihin itong si Vice President Sara Duterte, kahit nasa kanya pa rin yung last say kung tatakbo siya o hindi siya tatakbo, dapat ikaw talaga sisihin, walang yaka. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos Kasi mga ano kayo eh, kasi gumugusto talaga kayo eh. Nagpunta kayo ng Davao para i-greet ako pero hindi naman talaga yun ang pakay nyo, mga manggagamit kayo. si Bongbong, sabi ko, kakahiya naman to, wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang, ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign. Yang lungkot mo na yan, Amy, itulog mo na lang. Baka pati ikaw, kailangan mo rin magpa-hair follicle test. Sa kabinete. Haba-haba pa naman ang buhok mo. Ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Well, Maraming bulong-bulong. Di ba? well, Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong, Manggagatong. mga ambisyoso, Manggagatong, di kami nanggagatong. Nagre-react lang kami sa mga panggagamit nyo, ha? Di kami gumagatong dito sa PH Update. Ilinalabas lang namin yung mga kabuktutan ng kapatid mo, ha? estresado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun, naintindihan namin at nakikita ko naman, grabe naman ang upak, ang banat. Pero wag mong paparinggan si Lisa Araneta Marcos kasi malinaw pa sa sikat ng araw na BFF kayo niyan. Ang tiis ni VP, kaya wala na siguro kailangan magtanong. Obvious naman kung ano nangyari. Pag nakikita ko minsan, Sen Amy, nakita ko minsan yung mga Duterte supporters, di ba? Oo. Medyo, Kargado talaga eh, no? Iba yung mga statement nila sa iyo minsan. Tapos minsan naman yung mga President BBM supporter. Nagagalit rin sa Nagagalit akin. din. Kaya Oo. nga eh. Kasi Trojan horse yan. Hindi malaman. Kami alam namin na Trojan horse yan. Ang problema doon sa mga Talyanista natin sa Imada, mahihina ang mga brain neurons. Hindi nila matansya kung saan ba talaga papanig tong ali na to. Yun ang problema dyan sa mga Talyanista. Kami alam namin. Huwag mong sabihin galit kami. Kay Amy Marcos, talagang galit kami. Ganun ho yun. Pero yung mga Talyanista natin sa Imada, hindi nila alam kung saan sila lulugar kasi wala naman talaga silang paninindigan. Ganun ho yun. Hirap na hirap Parang na wala ako nang eh. naiwan. Hirap. Kawawa naman yung ali. Hirap na daw siya. Maawa na kayo sa kanya. Kaya nga, ayun nga eh. Parang hindi ba pwedeng
wala na ba, may way naman siguro magkaayusan. I think pag nagkaayusan yung bansa, gaganda naman. Ayun na nga yung Wala ka sa realidad. Doon sa nagtatanong, wala ka sir sa realidad. Hindi naman pakay ng mga Marcos na yan na mapabuti ang Pilipinas. Hindi nyo ba nakikita nangyayari sa Pilipinas? Puro korupsyon kaliwat kanan. Wala silang ginagawa kundi magpayaman. Yung mga congressman, sige nga. Wala ka sa realidad, sir. Ayusin mo yung mga tanong mo, Baka, dinadasal ko noon na magkaroon ng unity team pag United North, United Solid South, di sana solid na lang lahat. Wala na tayong iisipin, kundi kalusugan, kabuhayan, kaunlaran, kapayapaan. Parang may... Dam, nananaginip ka ba? Kausapin mo muna yung BFF mo. Sa kanya mo sabihin yan. Eto nga, nagkagulo-gulo pa, nagkakaisa na, marami pang nanira. Nalulungkot nga ako, hindi ko nga alam kung saan tayo patungo ng ganito Balik na naman sa Sa bakbakan. nababasa ko, lahat inaasa sa iyo. Nako! Parang Nako! ikaw ang nasa gitna nasa Wala kaming inaasa dyan. Anong inaasa? Sino ba yung si Amy Marcos? Madam, huwag kang masyadong filingera. Walang umaasa sa'yo. Sa lahat ng politiko, kayo yung pinakahuli sa aasahan namin, tandaan mo yan. Ikaw yung pinaka-inutil na senador. Kaya pag nanalo ho to, alam na. Ikaw man naman, BFF ka ni Lisa Araneta Marcos. Pasensyahan na ho tayo doon sa mga kasama nating medyo ano pa kay Amy hindi pa nagsasalita Pasensyahan na lang. Ito namang interviewer, masyado kayong obvious na kargado yung mga tanong niya. Huwag ganon. Sa malamang. Ayun, tapos na pala. Dito sa bahagi ng video natin na to, pakinggan naman ho natin itong mga banat nitong si Boss Banat Bay dyan sa SMNI. Kaugnay doon sa nangyaring pagsalakay, pagkubkob nitong PNP dyan sa KOJC compound. Pakinggan ho natin yung mga punto de vista niya dahil napakahusay ho nitong nitong political vlogger na to. Sabi niya, Yun. itinaya na ni Torre. Habang pinapanood ho natin, lagay ho natin dito si Torre at lagay ho natin dito yung yan. Kaninong heartbeat ba kaya ang hinahanap nitong may heartbeat sa ilalim. Epic ka. Epic ho itong si ibang klase, ibang level itong si Torre. Yung pension niya. Kasi pagka na-suspend ka o kaya na-demanda ka, yari ang pension mo. Kaya nga ang tanong niya is, magkano kaya yung halaga? At bakit niya itinataya yung pension niya? Alam niyang mali ito Alam niya, pulis yan, tagal niya ng pulis. Hindi naman magiging general yan kung hindi yan dumaan sa sobrang tagal, di ba? Tumanda na nga, bumaluktot na yung mukha. So alam niya na pagdating ng panahon, wala mawawalan siya ng pensyon. Ang tanong, ano ang katumbas nun? At bakit niya pinapabayaan ngayon? Di ba? Unless, ewan ko bayad na ba siya ngayon? Para i-gamble niya yung kanyang pensyon? Yun ang tanong dyan. Maganda yung mga tinura ni Banat Bay. Oo. Kasi kung equivalent lang sa pension niya, ay tanga siya. Di ba? Kung equivalent lang nung mawawalang pension niya, yung itinaya niya, ang laking tanga, no? Pero kung magandang bigay, pero hindi makakasapat yan, Banat Bay, alam mo naman, pagka nagkakaso ka, ubus-ubus ka riyan. Pambayad mo, pambayad mo sa abogado. Kasi aabutan mo yan, retired ka na Mag-isa ka na, wala ka nang utusan na, uy, pigilan nyo si ganito, uy, haragin nyo si ganyan. Wala na, mag-isa ka na lang dyan Iniisip ko nga, posible kaya na tinakot din siya ng mga nasa taas niya? Pag hindi ka sumunod, ikaw ang yayariin. Kasi may ganun silang, may ganun silang karakter. Yung mga namumuno ngayon may ganyang karakter. It's either you are on our side o you are our against. enemy. Oo. Pag enemy ka namin, dudurugin ka namin. Dagdagan ko lang. They came also sa mga vlogger. Diba? So sinasampulan nila ako ngayon ng demanda.
Pagka talagang dumaldal ka, susunod na yung iba. Ganun na mangyayari. Talagang, alam mo, ito lang isa pang realization ko lang po kasi di ba marami nagsasabi, lalong-lalo na ito si Diwata, si Jen. Ito, matindi. Sir, wala ho dito. Pati ho inodoro, wala na ho. Kumbaga, ano na, kumbaga sa laro, GG na ho to, tapos na. Wala na, tapos na. Wala. General Diwata. Di ba sinasabi niya noon, hindi, OA lang ang KOJC, OA lang si Pastor Kibuloy. Pero tingnan ninyo, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy noon, nung unang na-meet namin siya, sinasabi niya na Amerika ang gustong kumuha sa akin. Unayan natin yan ngayon. Mantakin mo lulusob, may mga Amerikano, may flag ng Amerika. Correct. Sabihin, all along, totoo yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na Amerika ang may gustong kumuha sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit hindi sumusuko o lumalabas si Pastor Kibuloy. Kasi ang dami nagtatanong yan Bakit daw hindi lumalabas si Pastor Kibuloy para... Ngayon, alam nyo na ho, para doon sa mga nagsasabi, hindi naman ho kasi ang Estado ang talaga naghahanap dito kay Kibuloy. Bakit magsusunog ng political capital? Kahit pa paano, meron hong nabubuwisit sa administrasyon dito sa ginagawa ho nila na to. Bakit nila susunugin ang kanilang political capital dyan sa bahagi ng Visayas at Mindanao para lamang dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Marami hong nagagalit sa Estado sa ginagawa ho nila na yan. Tapos na to. Di ba yun ang legal process? Sabi naman niya, haharapin niya. Yun pa rin naman ang paninindigan ni Pastor Kibuloy, haharapin niya. Kung dito sa Pilipinas. Ang problema dyan pa lang, proof na yan. Proof na yan na Amerika ang gustong dumukot sa kanya at pagurgur siya sa Amerika. Correct. May alam nyo, meron nung nagpadala sa akin, ipadala ko na lang din mamaya dyan. Hindi ko kasi ma-download lang yung video na meron talagang mga Amerikanong pumapasok. May isa akong nakita doon, yung Amerikano rin na nakuhanan dati nasa Davao. Pumasok. Si Powell, Oo, so sabi ko, wala talaga. Alam natin. Totoo nga yung mga intel ni Pastor Kibuloy na Amerikano ang gustong kumuha sa kanya. Yun ho. Yun ho talaga ang katotohanan doon. Amerikano ho ang gustong umano sa kanya. Gusto ho siyang dalhin sa Amerika. Kaya nga, di ba, yung mga ari-arian ng KOJC sa Amerika, yun naman yung hinahabol nitong mga Amerikano na to. Malinaw na, lalo na kahapon medyo gabi na yon. Noong dumating si Marbil doon sa area, kasama niya yung tatlong puti na dumating dyan sa may KOJC compound. So, kasi unang tatanong na, anong pakialam nito? Ba't sumasama ito sa PNP chief? Di ba? Actually nga, Sir Jim. At ang ano pa nga dito kasi di ba kung mapapansin natin yung sinasabi nila na OA naman daw ang kasi nung mga unang araw nung nandiyan sila Coach Oli tsaka si Boss Dada tsaka si Master Judea, tuloy-tuloy kami ng contact, nag-uusap-usap kami hanggang ngayon. May mga nagko-comment bakit di pa umuwi ang mga yan? Ang OA naman, wala namang mangyayari. Alam mo nung nangyari yung itong nakaraan lang, sila ho talaga gulat na gulat Kasi first time nila makakita ng ganong kadaming pulis. So ibig sabihin, lahat ng intel na nakukuha ng KOJC at ni Pastor Kibuloy noon, talagang nagaganap na ngayon. Tama. So lahat po talagang nangyayari na. Yung tama yung sinabi ni Sir Admar na na talagang eto ba bakit ganito katindi yan? Kaya nga tinatanong ng iba, baka naman nakapag-down na yung Amerika. Diba? Baka naman nakapag-down na at sinabi nitong, ewan ko alam mo naman, napakasinungaling nitong general na to. Oo, meron kami dyan, mag-down na kayo, kami nang bahala, bukas na bukas. Hindi, pwedeng ganun Correct. Tama din ho yung na yan, banat nitong si Sir Banat na malamang sa malamang itong bansang Amerika nakapag-down na, kaya itong si Torre wala na no more turning back, higa nga. Kasi sila ho mayayari pagka hindi ho nila nahuli kasi meron ng binigay na pera, hindi nyo pa nahuli. Diba? Malamang pwede. Hindi ko sinasabing ganun pero pwedeng mangyari yun o sige kami nang bahala dyan, sigurado na yan, basta mag-down na kayo kung ano yung kailangan nyo.
Kaya Pwede. tuloy ngayon, wala na sila choice talagang wasakin na natin to, kailangan makuha talaga or else mapapahiya tayo dito. Kasi kung titignan mo ang background din ng boss ni Torre, ang mga kaso ginaharap niya puro scam sa pera, Banat. Talaga? Oo. Tingnan mo yung involvement ni Marbil sa pag-i-scam ng sarili niyang kapwa pulis. Yung mga provident fund dyan, yung mga paluwagan dyan. Naku. Kaya ako hindi nagtataka dyan sa binabanggit mong baka nakabali na, di ba? Yung kumbaga sa karpintero boss, bago tayo magsimula, pabali muna. Oo nga baka nga Hindi, baka nga ang kasi alam naman natin itong general sinungaling na to, grabe magsinungaling to, harap-harapan Oo. Kaya parang ginagawa kong dessert yung pagsisinungaling Di ba? Malay natin. Walang kagatul-gatul kung magsinungaling. Alam nyo, sa totoo lang Sir Jay, sa dami ko ng kakilalang sinungaling, ito ang